Si Ruel, isang delivery driver, ay na-assign sa isang probinsya para maghatid ng isang package. Hindi pamilyar kay Ruel ang address, ngunit nagpasya pa rin siyang puntahan ito. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya na tila napakipot ng daan na kanyang tinatahak. Nang mag-alas 5 na ng hapon at hindi pa rin niya matagpuan ang lugar, nakita niya ang isang lumang bahay sa di kalayuan. Nang kumatok siya sa pintuan at tinawagan ang may-ari ng bahay, sumagot naman ito. Nang iabot na niya ang package, bigla siyang hinablot ng isang matandang lalaki sa loob. Dali-dali nilang isinara ang pinto at nagulantang si Ruel dahil hindi niya alam ang gagawin. Bigla siyang hinampas at nawalan ng malay. Nang magising siya, nasa isang kwarto na siya na walang bintana at pinto. Nagtataka siya at nagsisigaw sa takot dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano kaya ang nangyari kay Ruel? Nang magising si Ruel, nasa isang kwarto na siya na walang bintana at pinto. Nagtataka siya at nagsisigaw sa takot dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. "Tulungan niyo po ako! May tao ba dyan?" sigaw ni Ruel. Ngunit wala siyang narinig na tugon. Sa halip, maya-maya pa ay may lumabas na isang baboy sa isang maliit na butas sa dingding. Nagulat si Ruel sa kanyang nakita. Nakatitig lang ang baboy sa kanya. Ngunit bigla itong nag-anyong tao, at ang taong iyon ay siyang naghablot kanina sa kanya. "Sinong ka? Bakit mo ako hinablot?" tanong ni Ruel. "Kamusta, Ruel? Ako ang aswang na naghablot sa iyo kanina," sagot ng taong nag-anyong baboy. "Ano? Aswang? Hindi ba't kasinungalingan lang yan?" tanong ni Ruel, na hindi makapaniwala sa narinig. "Hindi, Ruel. Totoo ang mga aswang. At ako ang isa sa kanila," sabi ng taong nag-anyong aswang. Napakunot noo si Ruel sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon na ito. "Ano ba ang gusto mo sa akin?" tanong ni Ruel sa aswang. "Gusto ko lang naman na maging kaibigan kita, Ruel. Hindi kita sasaktan," sagot ng aswang. Ngunit hindi makapaniwala si Ruel sa sinabi ng aswang. Hindi pumayag si Ruel na makipagkaibigan sa aswang. Nagalit ang aswang at bigla siyang kinagat sa paa. Nagsisigaw si Ruel sa sakit at napansin niya na duguan na ito. "Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo ako kinagat?" sigaw ni Ruel sa aswang. "Kailangan ko ng dugo, Ruel. At ikaw ang pinakamalapit sa akin," sabi ng aswang habang patuloy na nakakagat sa kanyang paa. Napakapit si Ruel sa kanyang kama sa sobrang sakit. Hindi niya alam kung paano makakaligtas sa aswang na ito. "Palayain mo ako. Hindi ko kailangan ng kaibigan na tulad mo," sigaw ni Ruel sa aswang. Ngunit hindi nito pinapansin ang kanyang mga hinaing. Patuloy pa rin itong nakakagat sa kanyang paa. "Nakakatakot ka. Lumayo ka sa akin," sigaw ni Ruel. Ngunit hindi tumigil ang aswang sa kanyang ginagawa. Napansin ni Ruel na unti-unti na siyang nawawalan ng malay dahil sa sobrang sakit. "Matulog ka na, Ruel. Magiging maayos din ang lahat," sabi ng aswang sa kanya. Nang magising si Ruel, nasa ibang kwarto na siya. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatali at hindi makagalaw. Nakakatakot ang sitwasyon na ito. Habang iniinda ni Ruel ang sakit na nararamdaman, nag-iisip siya ng paraan para makatakas. Ngunit biglang bumukas na naman ang pinto at may lumabas na babae. Nakangiti ito na nakakatakot. "Sinong ka? Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Ruel sa babae. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, bigla na lang nagbago ang anyo ng babae at naging manananggal. Nahati ang katawan nito at lumipad papalapit kay Ruel. "Ano ba ang gusto mo sa akin? Bakit niyo ako ginaganito?" sigaw ni Ruel sa manananggal. Ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Patuloy lang itong lumilipad sa paligid at nakatingin sa kanya. Nanginginig sa takot si Ruel. Hindi niya alam kung paano makakaligtas sa sitwasyong ito. "Palayain mo ako. Hindi ako dapat dito,"
Ano ba ang gusto mo sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Tanong ni Ruel. Ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Sa halip, lumapit ito kay Ruel at hinawakan ang kanyang mukha. Matulog ka na, Ruel. Magiging maayos din ang lahat, sabi ng manananggal sa kanya. Nang magising si Ruel, nasa ibang lugar na naman siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon. Ano kaya ang mangyayari kay Ruel? Pagkagising ni Ruel, napapalibutan na siya ng maraming aswang. Nakikita niya ang matatalim na mga kuko at mapipulang mga mata ng mga ito. Blanko ang kanyang isipan at hindi alam kung ano ang gagawin. Ano ba ang gusto ninyo sa akin? Bakit niyo ako ginaganito? Tanong ni Ruel sa mga aswang. Ngunit hindi ito sinasagot ng mga ito. Sa halip, patuloy lang silang nakatingin sa kanya. Bigla na lang may narinig si Ruel na putok ng baril sa di kalayuan. Nabulabog ang mga aswang at nagliparan ang mga ito. Naiwan si Ruel mag-isa sa lugar na yon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung saan siya pupunta. Pero bigla, may nakita siyang isang tao na lumalapit sa kanya. Ngunit hindi ito ordinaryong tao. May mga pakpak ito at nakasuot ng damit na parang sa mga anghel. Ruel, sumama ka sa akin. Ipagtatanggol kita laban sa mga aswang, sabi ng taong iyon. Tumango na lang si Ruel at sumunod sa taong iyon. Sinong ka ba talaga? Tanong ni Ruel sa taong iyon. Ako ay isang anghel. At ako ay nandito upang tulungan ka, sagot ng taong iyon. Ngunit hindi pa rin alam ni Ruel kung paano siya napunta sa lugar na iyon at kung paano siya makakaligtas sa mga aswang. Ano ba ang gagawin natin? Tanong ni Ruel. Kailangan nating magtago at maghanda para sa susunod na atake ng mga aswang. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ako ay nandito upang tulungan ka, sagot ng anghel. Nang magtungo sila sa isang ligtas na lugar, narinig nila ang mga aswang na nag-alapalakpak sa malayo. Handa ka na ba, Ruel? Tanong ng anghel. Tumango si Ruel at nagtulungan silang dalawa upang makaligtas sa mga aswang. Nang tumakas sina Ruel at ang anghel, nakarinig sila ng mga alapalakpak ng mga aswang na malapit na sa kanila. Nagtatakbuhan sila patungo sa kakahuyan upang makaiwas sa mga ito. Ngunit bigla na lang, napansin ni Ruel na may humahabol sa kanila. Isang malaking aswang na may mga matatalim na ngipin at maladilim na mga mata. Ano ba ito? Bakit may humahabol sa atin? Tanong ni Ruel sa anghel. Isang malaking aswang yan, Ruel. Kailangan nating lumaban, sagot ng anghel. Nagtagisan sina Ruel at ang anghel sa malaking aswang. Ngunit hindi nila ito nagtagumpay na mapatumba. Bigla na lang, napansin ni Ruel na may tumama sa anghel. Isang malaking kuko ng aswang na nakapagpabagsak sa kanya. "No!" sigaw ni Ruel. Nang makita niya ang anghel na nakaluhod sa lupa, napagtanto niya na ito ay namatay. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa mga aswang. Nang tumakas siya patungo sa kakahuyan, napansin niya na may mga aswang din na nakapaligid sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bigla na lang, narinig niya ang mga boses ng mga aswang na nagtatawanan. "Takbo ka pa, Ruel. Hindi namin ikaw ang hinahabol namin," sabi ng isang aswang. Nang makalayo na siya sa mga aswang, napagtanto niya na siya lang pala ang hinahabol ng malaking aswang. Ngunit hindi pa rin siya nakakasiguro kung paano siya makakatakas sa mga ito. Nang makalayo na si Ruel sa mga aswang, naramdaman niya ang malakas na hingal at pag-ikot ng kanyang mundo. Nakaramdam siya ng takot sa muling pagkakaharap niya sa malaking aswang. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla na lang siyang tinamaan ng malakas na puwersa ng aswang. Tumilapon siya sa hangin at bumagsak sa lupa ng malakas. "Ah! Ano ba ito?" sigaw ni Ruel sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Narinig niya ang mga tawa ng mga aswang sa likod niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakaramdam siya ng takot at lungkot dahil sa kamatayan ng anghel at sa kanyang sariling kalagayan. "Ano ba ang gagawin natin sa kanya?" tanong ng isang aswang sa kanyang kasama.
Kainin mo na lang yan, para hindi na siya magsalita, sagot ng isa pang aswang. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, lalo pang lumakas ang takot ni Ruel. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa mga ito. Please, huwag niyo akong kainin. May pamilya ako. May nagmamahal sa akin, pakiusap niya sa mga aswang. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Lumapit ang isang aswang sa kanya, at sinimulan na siyang kagatin sa liig. Ah! Hindi! Hindi, sigaw ni Ruel sa sobrang sakit. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, bigla na lang siyang narinig ng isang malakas na hiyaw. Lumipad ang mga aswang palayo sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang grupo ng mga mangangaso na nagtutulungan upang patayin ang mga aswang. Uy, may buhay pa ito. Dalhin natin sa ospital, sabi ng isang mangangaso. Nang makarating siya sa ospital, napag-alaman niyang may mga malalang sugat siya sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil masaya siyang nabuhay. Unod na kabanata, ano kaya ang mangyayari kay Ruel? Abangan sa susunod na kabanata ng kwento. Matapos ang ilang araw sa ospital, nakabawi na si Ruel sa kanyang mga sugat at nakarecover na rin siya sa kanyang mga trauma. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan upang makipagkita sa kanyang pamilya at magpasalamat sa mga nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit nang makabalik siya sa kanyang bayan, hindi na niya ito nakilala. Nawala na ang mga tao at ang mga bahay ay sira-sira na lamang. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang bayan. Naglakad siya sa kalye at nakita niya ang mga patay na hayop sa kalsada. Nakaramdam siya ng takot at lungkot dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang bayan. Bigla na lang may nakita siyang isang babae na naglalakad sa kalye. Nakaramdam siya ng kaba dahil hindi niya alam kung sino ito. Lumapit siya sa babae at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang bayan. Ano bang nangyari sa bayan natin? Bakit wala na ang mga tao? Tanong ni Ruel. Alam mo ba ang aswang? Sagot ng babae. Oo, naranasan ko na ang kapangyarihan nila, sagot ni Ruel. Kumalat ang balita na may mga aswang na pumunta sa ating bayan at pinatay ang lahat ng tao. Wala nang natira kundi ako at ikaw. Paliwanag ng babae, nakaramdam siya ng takot at lungkot dahil hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Ruel, kailangan nating magtulungan upang matapos ang mga aswang na ito. Hindi natin sila kayang pabayaan na maghasik ng lagim sa ating bayan, sagot ng babae. Nakaramdam siya ng lakas ng loob dahil may kasama na siyang maglalaban upang maibalik ang kanyang bayan sa dating kalagayan.